Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Tunay nga o aking may niibig na mga kapatid. Binusog kayo ng kagandahang loob ng dakilang Ama. At ang kanya mga patotoo sa bawat isa sa inyo ay nagsisilbing payo o aking may niibig na mga kapatid. Ang mga tanda't patotoo, ang sanggabay ninyo sa inyong pag-aaral sa loob ng pato ng diwa upang sa ganon maalis ang inyong pag-alinlangan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang katapatan ng dakilang Ama ay hindi magbabago sa bawat isa sa inyo. Nang katapatan ito ay ang kanyang pag-iingat sa kanyang mga iniibig upang sa ganon hindi kayo malihis ng daan. At kayo na malaon na nag-aaral sa loob ng pato ng diway, ang aking katanungan sa bawat isa sa inyo, manatili ba ang kabutihan sa inyong puso? Manatili ba ang kabutihan ninyo aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat likha sa tao na ang kahinaan ng isang naman ay siya pa rin namamayani sa isang ako. Aking mga iniibig na mga kapatid, maraming bunga ang idinudulot sa inyo ng kaitasan kung kayo ay tumalima sa kanyang mga utos. Maraming bunga o aking mga iniibig na mga kapatid ang walang sawang ipagkakaloob sa bawat isa sa inyo kung kayo'y laging nakakapit ng mahigpit sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagpapagal, ang inyong pagsisikap, ang lahat ng mga ito ay mayroong kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama kung kayo ay kinakitaan ng katapatan ng inyong paglilingkod, ng inyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Aking mga iniibig na mga kapatid, wala na kayo sa kahapon ng inyong pamumuhay. Pumaharap na kayo sa buhay nito at sa kinabukasan. Ang inyong paghanda at paghanda, aking mga iniibig na mga kapatid, ay ibig makita at masilayan ng dakilang Ama. At paano kayo maghanda o aking mga iniibig na mga kapatid? Katulad ba ng isang Noe? Na tumalimak agad sa utos ng dakilang Ama, sapagkat ang inyong pagsusuling-suling ay walang karapatan na sa inyong paghanda ay kakitaan ng pag-alinlangan o aking may iniibig na mga kapatid. Sino nakakaalam sa bukas ng iyong kalagayan? Sino nakakaalam ng bukas sa aking may iniibig na mga kapatid? Wala. Kung hindi ang Ama lamang na makapangyarihan sa lahat, na laging nakatunghay at nakikita ng iyong mga gawa sa kapatagan lupa. Aking mga iniibig na mga kapatid, saksi kayo at buhay na saksi sa mga kaganapan na nangyayari sa inyong kapaligiran.
Saksi kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, kung paano ang tao ay humarap sa sanglibutan. At saksi kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagbabata ng tao sa kahirapan sa sanglibutan. Kung kaya nga kayo naman nag-aaral sa loob ng patrang diway, kakitaan kayo ng karagdagang kasipagan ng iyong pagtupad ng iyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. At ang tungkulin niyan, hindi lamang sa loob ng inyong mga tahanan, hindi lamang sa loob ng inyong munduyan ng aking mga inibig, mga kapatid, ang tungkulin niyan, ibahagi ninyo sa lipunan na inyong ginagalawan. Magpatutuo kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Marami pang sagwil at hilahil ang dadaan sa inyo mga harapan. Kung kaya nga, kayo na nagtataglay na ng isang pananampalatayang matatag, higtan ninyo pa, dagdagan pa ninyo ang pagkakapit sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Sapagkat ang mga panahong darating sa inyong kalagayan, ang siyang yuyugdug ng iyong mga buong kapuan, ang siyang uugoy ng iyong mga buong kapuan, at harinawa huwag kayo mahulog, o aking may iniibig na mga kapatid. Tapat ang pasabi ng kaitaasan na ang nagtitiwala at nananalig sa Kanya, ang siya lamang maliligtas, o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit ang wika sa santong kasulatan, kung ang mga banal ay bahagyang maliligtas, saan patutungo at harap ang mga makasalanan? O aking may iniibig na mga kapatid, tandaan ninyo at pakaisipin ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang pangako at pangako lagi na ng dakilang Ama sa bawat isa sa inyo na kailanman hindi magbabago. At hindi rin kayo magbabago, o aking may iniibig na mga kapatid. At sa araw na ito, kung saan linggo ng kabataan, o aking mga iniibig na mga kapatid, naroon lagi ang paalaala ng kaitaasan sa bawat ako na nagtatangkilik na mga musmos. Simula pa lang ay magpakita na kayo maraming halimbawa, maraming mabubuting halimbawa, isang tutularan ng mga musmos, upang sa ganon hindi nila makakalimutan sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda, o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang kaaliwan nila ay may bibigay sa inyo ay kaaliwan din ng mga puso. Kayo ay mga nagtatangkilik na mga musmos. Kung nagtagumpay man kayo sa pag-aruga ng mga supling, nagtagumpay din ang kaitaasan, o aking may iniibig na mga kapatid. Sa ngayon, sa makatuwid, ano mga mabubuting bagay inihandog sa inyong harapan ay nanggagaling lahat sa kaitaasan, o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat kayo'y nagsisikap. At kung kayo'y nagsisikap na pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng patunang diway, kailanman, anong wigas sa santong kasulatan, hindi liko ang Diyos upang kalimutan ang inyong mabubuting gawa. Ang lahat ng mga yan ay mayroong kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama sa mga mabubuting gawa na inyong ginagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang ating karagdagan, buksan santong kasulatan, Efeso 2, 17 hanggang 20. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa Efeso 2, verse 17 hanggang 20. 17, at siya'y napalito at itinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. 18, sapagkat sa
pamamagitan niya, tayo ay may pagpasok sa isang espiritu din sa Ama. 19. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. 20. At ang panguli ng mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panuloko. Unawain ang aking mga iniibig na mga kapatid. Ang mga sitas na yan, santong kasulatan. Kayo na ang kamanggagawa ng dakilang Ama. At magpuri kayo at magpasalamat o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo na nasa loob na ng bakuran ng dakilang Ama naway, huwag mawalay kayo. Huwag lumayo kayo. Dahilan lamang sa inyong mga kahinaan. Dahilan lamang sa inyong mga karupukan ng isang naman bagpos. Ang mga salita ng Diyos ang siyang magpapalakas at magpapatibay ng iyong pananampalataya sa kanyang banal na harapan. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu naway ang siyang managanan at maghari sa iyong mga buong kapuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, pagkailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo mula ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga kapatid, kung bibilangin nga ang bawat panahon na sa inyo ay binibigay, ay nagkakaroon nga ba ng kabuluhan para sa Panginoon? Kung bibilangin nga ang bawat oras na mayroon kayo na natitira, ito ba ay inyong naibibigay para sa Panginoon? Sapagkat lahat nga kayo na naririto sa sanglibutan ay binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan upang magbago, upang magpakabuti at upang magpakabanal. Sapagkat bawat pagkakataon at oras na mayroon ng lahat at bawat isa ay binibilang ng tao ayon lamang sa kaunlaran ng kanyang sariling katawan. Ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling mangmang sa bawat karunungan, sa bawat kaalaman at biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo ay naririto sa sanglibutan, alalahanin nga ninyo na kayo ay hindi taga-sanglibutan, bagkus kayo lamang sa sanglibutan. At anumang bahagi na mayroon ng sanglibutang ito ay mananatili sa sanglibutan. At anuman ang bahagi na mayroon ng kaitaasan na inyong maibababa, buhat sa Panginoon, ay mananatiling yaman ng inyong mga kaluluwa at mananatiling yaman ng inyong mga espiritu. Mga inibig na mga kapatid, kung kayo nga ay tinuturuan tulad ng mga bata, tulad ng mga musmos, kayo ba ay sumusunod? Kayo ba ay nakikinig? Kayo ba ay tumatalima sa bawat salita na mayroon ng dakilang Panginoon? At naroon nga ba ang inyong mga puso sa paglilingkod sa kanyang pangalan? Sapagkat hahanapin ng kaitaasan ang isang uri ng katapatan na ginagawa at patuloy na ginagawa ng mga banal na espiritu, na ang bahagi ng kanilang paglilingkod ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Na ang inyong mga sarili bilang mga tao ay patuloy na tinuturuan at binibigyang bahagi ng kaitaasan, upang anuman ang bagay na inyong matipon sa sanglibutan ay hindi nga lamang mananatili
na mula sa sanglibutan at ang inyong mga pananampalataya ay nakatindig sa bawat patotoo na mayroon ng kaitaasan, na hindi nga kayo makukulong at matatali sa bawat alitigtigin na mayroon ng sanglibutang ito, bagkus kayo ay kakalagahan ng kaitaasan sa bawat tali na mayroon ng sanglibutang ito, at kayo ay palalayain sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang kalayaan na sa inyo ay binibigay ay hindi lamang sa kalayaan na kayo ay gumagawa sa inyong mga nais na gawin. Ang kalayaan na sa inyo ay binibigay ay hindi lamang sa mga bagay na inyong nirarapat at ninanasa sa inyong puso, bagkus ang tunay na kalayaan na sinasabi at patuloy na ipinahayag ng mga banal ay ang kalayaan sa paggawa ng inyong mga espiritu sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ano nga bang kalayaan ang makikita ng tao dito sa sanglibutan kung patuloy nga siyang napapako at patuloy na napapako sa mundo nito. Marami ang nagnanasa na siya ay makarating sa tahanan ng dakilang Panginoon. Ngunit hindi nga nila nalalaman kung paano nila gagawin. Paano nga nila tatahakin ang daan patungo sa dakilang Panginoon. Bagkus kayo ay narito sa paaralan na bagamat nadadapa at bagamat nagkakamali, patuloy nga kayong bumabangon upang ang tunay na pagbabago na ninanasa ng kaitaasan na sa inyo ay maganap, ay magkaroon sa inyo ng katuparan at katagumpayan, tulad ng mga ginawa ng mga nauna sa inyo, ng mga apostoles at hindi ng lahat ng tinawag ng dakilang Panginoon sa paglilingkod na ang kanilang puso. Nang sila ay tinawag sa paglilingkod, binigay nila ng buo. Nang sila ay binigyan ng pagkakataon upang magbigay kaluguran at pagpupuri sa dakilang Panginoon, ay binigay nila ng buo ang kanilang mga sarili, sapagkat naririto dumarating ang panahon na kayo ay magtindig ng inyong mga sarili. Ligpitin nga ninyo ang bawat kaisipan na hindi karapat-dapat at inyong iwan. Ayusin nga ninyo ang mga bagay na dapat bigyan ninyo ng panahon. Bigyan nga ninyo ng kasampatang pag-aaral, upang kung dumarating ang panahon na kayo ay tatawagin ng dakilang Panginoon sa paglilingkod, ay hindi nga kayo mag-aalinlangan at hindi nga kayo magbibigay kagulumihanan sa inyong puso, sapagkat tinanggap ninyo ng buo. Mga inibig na mga kapatid, kung ito nga ang panahon ng pagtawag sa inyong mga tungkulin, tinatanggap nga ba ninyo ng buo? Kung ito nga ang panahon na kayo ay binibigyan ng atang sa inyong mga balita, kaya nga ba ninyong dalhin ng krus na dinala ng dakilang Panginoon patungo sa bundok ng mga bungo, upang kanyang ipamalakad at upang kanyang ibigay ang biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan? Mga inibig na mga kapatid, kayo ay naparito hindi upang manatiling mga tagapakinig, mga mag-aaral, mga nakaupo sa inyong mga upuan. Bagkus kayo ay naparito upang tumayo at lumakad, upang gumawa at upang tumulong sa bawat bahagi na layunin ng dakilang Panginoon, na bagamat hindi nga ninyo nakakasama sa sanglibutang ito, ngunit inyong nadarama ang kanyang pag-ibig
Inyong nasisilayan ng kanyang biyaya at pagpapala, at patuloy na sa inyo ay gumagabay sa bawat daan na inyong tinatahak. Kayo man ay may alalay, kayo man ay may sugo na nagbubuhat sa kaitaasan na tinatawag na Espiritu Santo, upang patuloy na sa inyo ay magpaalala, upang patuloy na sa inyo ay magbigay ng salita ng dakilang Panginoon tulad ng kanyang ipinangako. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, magpurit, magpasalamat ang bawat isa na kayo bilang manggagawa sa kanyang ubasan na pinagkakatiwalaan ng bawat isa ay manatili sa kanyang katapatan. Ang lahat ay binubusog. Ang lahat ay laging pinapainom upang ang bawat alaala na sa inyong kalooban ang manatili ay ang kalooban ng dakilang Panginoon. Gayon na lamang ang pag-iingat ng kaitaasan sa bawat isa, na sino man na nasa kanyang nasasakupan ay di nga niya nais na muli pang maligaw. At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita nyo ang hangganan na kinakailangang paggalaw ng bawat isa sa sanglibutang ito, upang sa pamamagitan niyan ang tinatawag na pag-iingat ng bawat isa sa kanyang sarili ay kanyang magampanan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat layunin ng dakilang Panginoon ay tunay niyang isinasagawa, at ito ay tunay niyang pinapaunawa sa bawat isa, nang upang sa gayon ng bawat isa kayo man ay gagalaw ng ayon sa kanyang layunin. Kaya't lagi na ay pinapalalahanan ng bawat isa na kung papaanong paggalaw ang dapat niyong gagawin, kung anong uri ng kaisipan, paggalaw ng damdamin ang sa inyo'y tinuturo. Kung kaya nga't kayo na naririto, tunay na kayo'y maging tapat at maging masunurin sa kanyang harapan. Ang bawat isa ay laging pinagkalooban ng isang binhi, upang sa pagdating ng panahon, ang biningyan ay tumubo at tunay na magkaroon ng bunga. Bunga ng ayon sa Espiritu, na siya lamang yung tanging madadala at maiharap sa kanyang harapan, sapagkat ito ang isang bunga na kung saan ang kaunlaran ng bawat espiritu ay magkakaroon ng katuparan. Tunay ang isang kalayaan ay inyong matatamo, subalit hindi ang kalayaan na gumalaw sa sanglibutang ito, kundi ang kalayaan ng bawat kakuan na gumagalaw sa kalayaan na ngayon sa Espiritu. Gumagalaw sa layunin na ibinigay sa kanya ng kaitaasan,
na anupat ang nakikita niya sa kanyang kapaligiran, na bagat nabubuhay. Sa kapaligirang may hugis, ang kanyang nakikita ay isang pangangailangan ng bawat espiritu na kung saan bilang kasangkapan ay magaganap ang kalooban at biyaya ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga iniibig na mga kapatid, kung nasa ng bawat isa na kayo ay maging kasangkapan ng kanyang kaluwalhatian, pagigdapatin nyo ang inyong mga sarili. Na huwag niyong indayin ang anumang hapdi na dinudulot ng sanglibutan niyang kagalakang kanyang inihahandog sa bawat isa, kundi manatili ang bawat isa na nakatuon lamang doon sa binibigay na direksyon ng dakilang Panginoon, na walang iba kundi ang bawat isa ay tunay na manatili sa kapayapaan, sa pag-asa at sa kanyang kaluwalhatian. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay tunay na magsipag-aral. Gamitin nga ninyo ang bawat karunungang inyong nang natamo. Halongkatin nyo ang mga bagay na ito sa inyong mga sarili, na huwag ninyong hayaan na ang karunungan ng sanglibutan ang siyang laging namamayagpag sa inyong katauhan. Ito ang mga bagay na siyang tatakip sa mabuting binhi na sa inyo ibinigay ng dakilang Panginoon. Kaya't sino nga rin ang naglalagay ng hadlang sa inyong mga harapan, kundi yung pagnanais pang natitira sa inyong mga puso ng ayon sa sanglibutan. Kaya't ito ang laging sa inyo ipinapaalala, na kinakailangan lagi na kayo ay nagsisipaglinis ng inyong mga sarili, nang upang sa gayon, ito ay hindi tuluyang kakapal sa inyong mga puso. Hindi ito ang tuluyang magpapatigas ng inyong mga kalooban. Bagamat kayo'y inaasahan, maging matatag ang inyong loob sa paggawa at pagsunod sa dakilang Panginoon, subalit hindi nangangahulugan ng inyong mga puso ay manatiling matigas upang di tumanggap ng kaukulang pag-aaral na dapat niyong matutunan. Ito ang pag-aaral na sa inyo'y lagi nang sinasabi, na bagamat kayo'y nabubuhay sa sanglibutang ito, hindi ito ang sa inyo'y magpapalago, kundi yung aralin na sa inyo'y ibinibigay na lagi na araling magpapalago ng inyong mga espiritu, magtuturo ng tunay na pananampalataya sa dakilang Panginoon, tunay na pagtitiwala sa kanyang mga pangako. At kung ito ay inyong matututunan, tunay na ang pag-asa ang siyang lagi niyong makikita sa inyong mga harapan, na ang kagalakan bilang isang manggagawa ay inyong niyanais na maihandog sa inyong kapaligiran, sa inyong mga kapwa. Mga iniibig na mga kapatid, kung anumang tunay na lakas ang dapat matamo ng bawat isa, ay yung lakas ng isang pagnanasa na kayo ay lagi nang gaganap ng kanyang kalooban. Hindi ng lakas na magbibigay sa inyo ng kasiglahan na kung saan ang pagkuha ng bawat pangarap na binibigay ng sanglibutang ito, kundi yung tunay
tunay na nasa ng inyong mga espiritu, na siya ay makabalik sa tunay niyang tahanan. Makabalik na malinis at tunay na karapat-dapat sa kung sino ang kanyang pinagmulan. At ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ang siyang sa iyo'y muling ipinapaalala sapagkat tunay. Ang sanglibutan ito ay walang kapatagan. Subalit sa sinumang tunay na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon, ang pagsunod sa Kanya ay tungo sa kaliwanagan, at ang kadiliman ay di magkakaroon ng puwang sa Kanyang paningin. Kaya't hanggang dito ako, at hari nawa, ang paalalang ito ay minsan pang magtumimo sa bawat isa mula ngayon at lagi niya. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga ang bawat isa ay nagkakaroon ng kanyang pagpupusa, sapagkat ito nga ang tunay na kamanggagawa ng kaitaasan na may pakita sa kanyang harapan ang mga gawang ginawa ng dakilang Panginoon nang siya'y naririto sa kalupaan. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo mga bata sa mga ganitong mga gawain. Kung kaya nga kayo'y kinakikitaan ng paggalaw na kumbaga sa isang mag-aaral, ay mayroon nga kayong pagkampay ng inyong mga sarili ayon sa inyong mga pag-aaral na pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Sino mang mag-aaral na nagnanais na maibigay ng buo ang kanyang sarili, ay kakikitaan siya ng mga pag-aaral, ng mga natututunan sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi nga ninyo ito nauunawaan sa ito, subalit sa mga pagkakataon ay pinagkakaloob sa inyo ay unti-unti nyo nga itong natututunan. Ang kanyang kalooban, ang kanyang mabuting hangarin sa bawat isa sa inyo, na kayo ay magpatuloy sa mga pag-aaral, magpatuloy sa inyong mga tungkulin na pinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa nga na hindi nakikinig sa tawag ng iisang tinig, ito nga sa inyo ay ipinaalala na kayo ay hinahalina sa Kanya sa pamamagitan ng mga pag-aaral sa inyong harapan, sapagkat kayo ay tinawag ng kaitaasan hindi upang magkaroon ng inyong hindi kayo tinawag ng kaitaasan upang magkaroon kayo ng paglalakwatsa dito sa kalupaan. Kayo nga'y tinawag ng dakilang Panginoon upang ipakita sa inyo
ang tunay nga na hangarin ng isang kaluluwa. Ang kaluluwa nito nakabahagi ng dakilang Panginoon ay nanais ng kaitaasan na inyo nga itong mapaunlad. Ang Espiritu na kung saan laging ang naghahangad sa bawat isa sa inyo na inyo rin naman itong mapansin. Sapagkat kung ito nga ang naghahari sa inyong mga katauhan, ang inyong pagakbang, ang inyong pag-aalinlangan, ay hindi na nga ito magiging isang sagabal sa inyong mga pag-aaral. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay nga na kalooban ng kaitaasan ang siya nga ninyong maunawaan, sapagkat ito ang kanyang nais sa bawat isa sa inyo kung kaya't kayo'y naririto dito sa kalupaan. Ang inyong pagpapalakas ng inyong mga espiritu upang nang sa gayon sa inyong pagakbang dito sa kalupaan ay hindi na nga kayo natitisod pa. Hindi na nga kayo nag-aalinlangan pa sapagkat nalalaman ng bawat espiritu ang kanyang tungkulin na kayo ang magkaroon ng tunay na paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Hinanais ng kaitaasan na ang bawat pag-aaral dito sa kalupaan ay unti-unti nga ninyong maalis sa inyong mga pagkatao, sapagkat hindi ito ang inyong tunay na gampanin, kundi ang inyong mga sarili, mga kakuhan ay inyong maayos. Magkaroon kayo ng mga pag-aaral na matuwid, matutunan nyo kung ano man ang nilakbayan ng dakilang Jesus nung siya'y naparito dito sa kalupaan. Lagi nga ninyong pakaisipin na ang inyong mga ginagawa ay naaayon sa tuwina sa inyong mga espiritu, sapagkat kundi nga magkagayon ang inyong mga alitigtigin na lagi nang nasa inyong kapaligiran ay hindi nga ninyo ito maiaalis. Ang tunay na buhay na sa inyo itinuturo ng dakilang Panginoon ay ang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng maraming alitigtigin. At kung ito nga inyong mata mo, ano ngang pag-aaral na inyong makita sa inyong paglalakbay, kayo nga ay magkakaroon ng kapayapaan, ng katahimikan, bagamat kayo'y nasa laman. Mga iniibig na mga kapatid, sa tuwina lagi nga kayong inaalalayan, ginagabayan ng kaitaasan sapagkat ito'y inyong pangangailangan. Huwag nga ninyo itong sayangin. Ipakita nyo rin naman sa dakilang Panginoon na kayo'y karapat dapat sa kanyang pagkalinga. Huwag nga kayong magkaroon ng tunay na pagpapalakas lamang ng inyong sarili sa sanlibutan ito. Bagkus, ipakita natin o ng isang mag-aaral ang kanyang pakikipag-aral dito sa kalupaan ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kanyang ng Espiritu
ay nangangailangan din naman ng inyong mga pagkain. Gayon din ang laman. Subalit, sa mga kapanahon kayo'y naglalakbay, ang inyong ang paglalakbay, naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon ang siyang kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ang bawat isa na naging isang mag-aral at inaangkin ang karunungang nanggagaling sa kaitaasan. Naway taglayin nyo ang isang katangian ng isang nagtitiis, ng isang mapayapa, na isang mag-aaral. Sapagkat dito kayo sinusukat hanggang saan ang inyong mga tiisin sa kabila ng mga pag-aaral na inihaharap sa bawat isa sa inyo. Huwag nga kayong mag-alinlangan sapagkat ito'y panandalian lamang at ito'y pinagkakaloob sa bawat isa upang nang sa gayon ang kanyang pananampalataya ay magkaroon din naman ng pagtutumibay. Ang paghahari ng kapayapaan sa bawat isa naway inyo rin namang maipagkaloob sa lahat ng mga nangangailangan. Ito ang inyong tungkulin, na kayo'y maging kasangkapan ng pagpapalaganap ng liwanag sa lahat ng dako. Kung kaya nga ang bawat isa na nagiging isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon, ay ito nga ang hinahangad sa bawat isa sa inyo, na magkaroon kayo ng tunay at tapat sa lahat ng inyong mga ginagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ang kanyang naisin sa bawat isa. Ang panahon na sa inyo pinagkakaloob ay huwag masayang upang nang sa gayon kayo nga sa inyong paglalakbay ay magkaroon din naman ng mga laman ng inyong mga lukbutan upang sa kapanahunan ng kayong mga ilangan ay meron nga kayong madudukot. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang mag-aral na laging ang tuwid ang kanyang hakbangin, ito'y kinakikitaan ng tunay na kasapatan sa lahat ng mga biyayang kanyang tinatanggap. Kung kaya nga kayo na isang mag-aaral na nagkakaroon at natututunan na makakuha ng kabiyayaan sa kaitaasan, ay hinahangad ng dakilang Panginoon na kayo'y makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Purihin ang dakilang Panginoon sapagkat siya'y walang sawang nagbibigay ng biyaya sa lahat ng liwanag at ng kapayapaan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam. Juan Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang isang lakas na nagmumula sa kaitaasan ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailan. Marami ang tinawag
Subali, kakaunti ang nagsipagtupad. Marami ang inihanyahan sa isang piging. Subali, kakaunti ang dumating at nagsipaghanda. Ano ang aking ibig ipahiwati sa aking mga mag-aaral? Nang dakilang ama sa kanyang sarili ay handa kailanman. Ipagkakaloob sa kanyang mga inaanak, sa kanyang mga kapatid, kaibigan, mag-aaral, ang lahat ng kinakailangan upang ang bawat isa ay magtagumpay, upang ang bawat isa ay muling makabalik, upang ang bawat isa ay makatupad sa kanyang tungkulin. At nasa isang ako na lamang kung ano ang kinahihit na ng bawat isa. Kung papaano at kung anong kalagayan matatamo ng bawat isa upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. Upang ang bawat isa ay makatupad sa tungkulin na sa kanya yung iminahagi at ipinaghalo mula pa ng at sa aking mga iniibig na mga mag-aaral, hindi nalalaman ng kahit sino o ang mga anghel sa langit kung ano, kung kailan kayo magtatagumpay. Sa makatuli, nasa inyong mga sariling sikap kung kayo ay makapagtatagumpay at makababalik sa kanyang sinapupunan. At sa patuloy ninyong pag-aaral sa mga ganitong pag-aaral sa diwa, ay unti-unting nabubuksan sa aking mga iniibig na mga kapatid ang kakayahan ng inyong mga espiritu. At sa mga kaorasan at sandaling ito ay nakikita ng kaitaasan ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at na walang pag-aalinlangan upang makatupad ng tungkulin na naiatang sa kanilang mga balik. Upang makakuha ng mga salita at katotohanan na ibinabahagi ng mga banal na batlan. Upang makakuha ng mga liwanag, makadama ng kapayapaan at pag-ibig ng dakilang Ama. At sa lahat ng aking mga iniibig, kung ano ang inyong ginawa, ay ito ay pagkakaloob ng kaitaasan ang nararapat sa inyong harapan. Ibibigay ang mga bagay na makapag-uunlad sa inyong mga espiritu na naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. At sa aking mga iniibig, ano ang bahagi ng inyong mga sarili ang ninanais ninyong ibigay at ipagkalo? Ano ang mga bagay na nararapat sa kanyang harapan? Sa patuloy ninyong paglalakbay, unti-unti ninyong nalalaman kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Ang paggawa ng mga mabubuti
ang pagtupad sa mga utos at halimbawa, pagpapanatili ng malinis na mga kamay at isay na puso, at higit sa lahat, pagbabahagi kung anong mayroon ng bawat isa sa kanyang kapwa upang mapanatili ang pag-ibig na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. At higit sa lahat, matamo ng bawat isa ang kasaktalan. Ito ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ito rin ang sana'y ninanais ng bawat isa upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ang kalayaan upang pumili. Pinagkaloob ang kalayaan upang kayo ay bigyan ng pagkakataon na makabalik sa kanyang sinapupunan. Kalayaan sa espiritu at hindi kalayaan sa laman. Sapagkat ang espiritu na sa inyo ay bahagi ng kaitaasan na siyang dapat inyong pinaunlad. Binibigyan ng pansin upang ang bawat isa ay muling makarating at muling makasunod sa kanyang likuran. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat ng bawat isa na inyong patatat na pinapaunlad. Binibigyan ng pansin upang ang bawat isa ay makatupad sa tungkulin sa inyo ay binahagi. At sa patuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, hindi na nga kayo bata sa ganitong mga pag-aaral. Marami na ang inyong mga natututunan. Marami na ang mga marami na ang mga pagsusumikap na sa inyo ay natupad. Marami na rin mga karanasan na magpapaunlad ng inyong mga espiritu at ito ay natitimo sa inyong mga sarili. At ito ay patuloy na pagtatagumpayan ng bawat isa, nabibigyan ng pagkakataon na muling makasunod sa kanyang likuran. At sa aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandali, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagsusumikap na makatupad sa kanyang mga utos at halimbawa. Ang bawat isa ay gumagawa ng naaayon sa kanyang mga utos. Ang bawat isa ay gumagalaw na naaayon sa kanyang mga salita at katotohanan. At sa patuloy ninyong paglalakbay na naaayon sa kalooban ng dakilang Ama, ang bawat isa ay katotohanan ng aking sasabihin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na siyang hinahangad ang inyong mga espiritu mula pa ng una. At ito rin ay magaganap sa bawat isa sapagkat kayo ay nagpapatuloy. Binibigyan ng pagkakataon na pumasok sa inyong mga sarili ang mga utos at halimbawa, ang mga katotohanan na salita sa inyo ay patuloy na binabahagi. At ito ay nagaganap at magaganap sa aking mga iniibig. At bago ako magtapos, ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang salita na nanggagaling sa banal na kasulatan sa mga utos ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 4, 8 hanggang 11. Ito na lamang ang aking may babahagi sa aking mga iniibig at muli.
ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang iisang lakas at maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo ibinabat ngayon at magpakailan pa. Tunay na ang Panginoon ay nagpapatotoo sa bawat isa, lalong-lalo na doon sa isang matapat na gumaganap ng kanyang tungkulin nang walang pag-alinlangan. Oo, at maraming nakikinig, gumagawa ng kabutihan sa kapwa, at alin doon ang nabibilang para ito ay tanggapin sa kaitaasan. Mga bagay na pag-aaral simula pa lang sa pagkabata na ang bawat isa ay dumadalo upang makinig at nang sa ganon ang kanyang espiritu ay magkaroon ng pag-aaral ayon doon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay na ang bawat bahagi na ginagalawa ng bawat isa ay pag-aaral. Nang sa ganon ay mas matutuhan pa ang malalim na paggawa sa dakilang Panginoon, na kung bakit mayroon natututo ayon sa laman at mayroong natututo ayon sa Espiritu. Ngunit kayo ay pumasok sa paturuan ng Espiritu. Ano nga ang inyong pangunahin sa pag-aaral? Ano ang inyong pangunahin sa paggawa? At ano idudulog nyo sa harapan ng dakilang Panginoon? Mga iniibig kong mga kapatid, nabuksan na ba ang inyong mga puso at isipan upang ilagay sa tama ang mga gawa? At sa inyong pag-aaral, ay nalinis na ba ang inyong mga espiritu upang nang sa ganon, sa inyong paglalakbay, kayo ay gumawa ng mayroong pagsunod sa harapan ng dakilang Panginoon, ang gawaing kabanalan na ito ang hinihingi sa bawat isa. Hindi ka basta gumagawa, kung hindi bilang isang mayroong kaangatan sa kaalaman, uriin mo ang iyong sarili kung ano ang bahagi na binagkaloob sa iyo ng dakilang Panginoon upang ito ay iyong ipaglingkod naman sa iyong kapwa, sapagkat maraming espiritu ang naghihintay sa ilaw na mula sa kaitaasan. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang bawat isa ay mabubuti, maging masama, nag-aalay ng kanyang buhay, maligtas lamang ang kanyang kapwa. Ngunit kayo na inaralan ayon sa kabanalan, mas higit pa roon ang inaasahan
sa inyo, sapagkat kayo ay mag-aaral ng kaitaasan. At hindi na kayo tinuturing na mag-aaral dito sa sanlibutan. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap ang bawat isa nang upang nang sa ganon na ang salita ng Diyos ay tumatak sa inyong puso at ito ang inyong lakaran nang sa ganon hindi na kayo maghanap pa ng anumang bagay sapagkat anumang pangailangan, anuman ang inyong sipag, ang mga kaaliwan na yan ay inyong matatamo sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ngunit, isa ang hahanapin sa inyo. Ano ang inyong naipon sa sisidlang pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Ano na ang laman? Mga iniibig ko mga kapatid, kung ang panahon sa inyo ay mahaba pa o maiksi, magmadali ang bawat isa na lumingon sa tamang aral ng upang nagsaganon kayo na bilang mag-aaral ay matamo nyo ang pag-asa. Na ang pag-asang yan ay mula sa kaitaasan na ito ang hinahangad ng marami. Kaya mapalad ang mag-aaral ayon sa Espiritu sapagkat malapit kayo sa pag-aaral. Ngunit, sikapin ninyo na ang bawat baitang na inyong hakbangang pataas ay kinakailangan na ito ay magkaroon ng ilaw sa inyong puso, isipan. Nang sa ganon, kayo ay maging karapat-dapat sa tahanan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig. Magmula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol, Pablo.